napakaganda ng ating pag-uusapan. Dahil ang title niya ay... Yan, di ba? Ang title niya ay... Why you should consider real estate investing! Yan. So, No, bakit bakit kahit ba yan, kailangan mo i-consider? Kasi meron ito tayong mga... yung tanong na kahit ako ay pikit, tulog, mulat, kayang-kaya kong sagutin. Ang tanong ngayon, Terence, di ba? Para sa sake ng ating mga kababayang overseas Filipino, na bago pa naman sa mundo ng pagiging OFW, bago pa lang talagang lumalaban, ito ang pinakamagandang tanong na dapat malaman nyo ang sagot. Yes. Diba? Actually, ano to for the first timer, yung mga hindi pa nag-i-invest sa real estate, then this is something that you will learn a lot. No, for you to have a bigger idea, no, a better knowledge, no, bago kayo pumasok, no, sa mundo ng real estate. Sa mga second timer naman, third timer naman, yung mga talagang seasoned na, I'll make sure na you will parang ma-remind kayo, bakit ba ako nag-invest sa real estate? Ano ba yung advantage? Tapos, hintay-hintay kayo sa dulo. Sa dulo, i-share ko sa inyo when is the best time. Kasi, COVID ngayon, di ba? Crisis ngayon. Ngayon ba ang time para mag-invest? And meron akong sikreto dyan, no? Meron akong principle dyan na malalaman mo when is the best time. Pero mamaya yun. Mamaya sa huli yun. So, umpisahan natin, Ted. Ano ba yung mga reason bakit maganda mag-invest sa real estate? No, why do we need to consider, no? For the first timer, why do I need to consider? For the second timer naman, ano ba kailangan kung bakit ba? Bakit ba sa real estate? Kasi ang dami naman di ba? Alam niyo yung kay Alice Dixon na kanta na commercial, I can feel it, di ba? Kwento mo dahil itong real estate, di ba? Talaga pong gustong-gusto ng marami yan, lalo na kami mag-asawa. Kasi we like it. Why? Kasi ito lang isang bagay na you can feel it, nararamdaman mo. You can see it, nakikita mo. Diba? And you can touch it very well. Ano ba yun? Real estate ba yan? O iba yan? Real estate ba pinapag-usapan natin? Nandidate lang namin kagabi, kaya huwag kayong mag-alala. I'm not talking about him, but real estate. Because I love real estate. Because you can feel it. I can feel it. I can see it. And I can touch it. Tama. Di ba? Paki-chat nga, I can feel it. I can see it. I can touch it. Kasi yun yung maganda sa real estate. Nahawakan mo siya. No? Naamoy-amoy-amoyin mo. Naamoy-amoy lupa yun. Di amoy yun. Tapos, you can feel it. Di ba? Yun yung maganda sa real estate. Kasi yung other instrument, other asset, hindi mo siya nahawakan. O minsan naman, hindi mo siya nafe-feel, di ba? O hindi mo siya nakikita, di ba? Parang gano'n. So, ito, ang maganda dito sa real estate, buo siya. No? Kita mo, pag pumunta ka sa isang kondo, kita mo yung isang buong kondo. Hanahawakan mo, nafe-feel mo. Kung lupa naman yan, nahawakan mo, nafe-feel mo. Ramdam ng paa mo pag tapak doon sa iyong lupa. Which is very important, no? Which is very important. Kasi for me to invest in something, I want to be able to feel it, to see it, di ba? And, di ba? To touch it. Or, tanong ko naman, Ted, iba din yung ibig sabihin yun eh. Pwede rin kasi na, ang real estate kasi is, dalawa lang ang ginagawa ng tao, ano ba? Matulog, magtrabaho. Di ba? Yun naman yung main natin ginagawa, di ba? Matulog, saan ka tutulog? Kailangan mo ng bahay na tutulugan. Kung magtrabaho, kailangan mo rin ng either opisina, either negosyo, either bodega, na para gawin yung trabaho mo. Which is both of these are real estate. Yeah, and another side of it, di ba? May meron din mga tao na bukod sa tinitirhan, di ba? Majority of us is nagtatrabaho para magkaroon ng real estate. 'Di ba? Kasi pangarap mo yun eh. Gusto mong makabili ng iyong dream house. Kaya nga, kasama siya sa ating basic needs sa buhay. Yung shelter. Dati nga ako po, hindi naman mayaman eh. Mayabang lang ako dati. Pero ngayon, yumaman dahil sa real estate. No? Kaya po, ito ang gusto nating i-share
sa ating mga kababayang OFW, lalong-lalo na po yung mga hindi pa kami nakakasalamuhan, na-experience. Now it's time for us to share why we need to consider real estate for OFWs. Number one, Ted. Umpisa mo Diba? na kasi gusto na nila malaman eh. Ano ba yun? property prices, 'di ba, rise over the time, 'di ba? Yan. Tumataas talaga yung mga property prices over the time. Siyempre, andiyan yung number one yun ha, property prices rise over the time. So ibig sabihin, Tumataas ang ano ibig presyo. sabihin? Pag tinina, 'di ba, investment is a long term, it's a long term story, it's a long term na ginagawa. So pag tinina mo long term, wala ka pang makitang property Ted, na dating ganitong halaga, after 5, after 10, after 15, after 20 years, bumababa yung presyo. Okay, sample. I'm very sure maraming testimony, 'di ba? Ikaw lang, Terence, 'di ba? Last time I shared on my Facebook personal, ano yung kauna-unahan mo investment? Ayun, magandang yan. Diba? Magandang Yung kauna-unahan mo investment, year 2002, 2003. bago ako umalis ng Yeah, Pilipinas, bago ka diba? umalis ng Pilipinas. Bumili ako ng property, bumili ako ng real estate, lote, no? Kasi lote is, sabi ko nga, yun yung kaya ko dati, diba? So, nag-invest ako, after 10 years, after 20 years, 10 years lang naman. no? Mga 2002, wala pa, less than ano. Ngayon, yung kanyang binili before is at 3,500, but over the time, the prices goes up. Yes. Ngayon, yung 3,500 per square meter sa Tagaytay is already at 10,000 pesos per square meter. 3,000, dumoble siya, diba? Walang property na bumababa. Kasi, binili ko 2002, 2020 na ngayon, more or less, may 18 years, no? May ganun more or less. Yung presyo, of course, tumataas, bumababa, but average, no? Agree ba kayo dyan? Kaya namin sinasabi, this is the first reason, no? First reason why, marami reason, no? But this is the first reason why is because property prices tends to increase over the time. No? So, Pag ito yung- pinabayaan mo lang siya, nag-i-increase siya. Pag tinignan mo, yung property prices in the Philippines is hindi katulad ng prices dyan sa mga sa abroad. So, ibig sabihin, ang dami pa way para tumaas pa. Kasi compared sa ibang bansa, mababa pa rin tayo. Hindi pa tayo mahal, 'di ba? Sa alam niyo na mga properties, Singapore, sa Dubai, 'di ba? Sa Italy, no, sa London, ang prices talaga sobrang taas. Tayo dito pa lang. So there's so much Kasi space pa to grow developing pa. country kasi consider ang Philippines. Siyempre, ang pangalawa natin ay napakaganda din. That second reason is because of rental income na pwedeng ibigay sa inyo ng inyong real property investment. Yes, Diba? Siyempre, may mga iba tayong investment na magbibigay ng magandang ROI or return on investment and passive income. Yes. No? No, sa Tingnan natin, ha? yung una is capital appreciation. Tumataas yung halaga. Ang maganda dito, pangalawa, aside from capital appreciation na tumataas over time, mayroon ka pang cash flow, which is rental income. Yun, Ito yung diba? pinaka-importante sa investing kasi may mga asset kasi na capital appreciation lang. May asset naman na passive income lang. No? Ito maganda sa real estate, both words, no? Capital appreciation tapos rental income. Kasi importante din yung cash flow, Ted, diba? Kasi, Yeah, no? especially pag tayo po ay retirement period na. especially for Hindi OFW, na natin kaya magtrabaho. Ano nga asahan natin, di ba? Ayaw nga natin na kaya lang tayo magkakaroon ng pera is because we're working on it physically. So, dapat paghandaan yan. Kaya kami mag-asawa, ang pinaghahandaan na namin is yung retirement namin. Kaya kami may mga for rental and recently, until now, ginagawa po yung tagiliran ng bahay natin, di ba? Kasi ito, ipaparent namin. So, that's a passive income. yes, pangalawa yun, diba? Pangalawang advantage yun ng real estate. Passive income, cash flow. Totoo Diba? ba? Sabi Totoo nga ba yun- yan? At Sabi mga nga, kasama dito. sabi cash flow, diba? Parang kasi gusto mo, every month, nakaganyan ka. No, wala kang ginagawa, natutulog ka, tapos binabayaran ka monthly. So, ito yung maganda sa real estate. Meron ka ng capital appreciation, meron ka ng rental income. Of course, aside from yung sinasabi ni Ted, I can feel it, I can touch it. And I'm sure marami dito sa ating mga nanonood ngayon is makakapag-attest na talagang
may ROI, Yes. may appreciation value, merong passive income. Yes, Dahil tapos marami- yung passive income, Ted, of course, di ba, alam naman natin, yung rental income, lalong tumatagal, tumataas din yan, di ba? Magkano, Ted, yung ano mo, boarding house mo dati, nung nagka-college ka? 3,000 pesos per month. Oh, alam niyo, Naku na, halata ko. alam niyo na yung, Dad, yung ngayon, ano pa yung kwarto pa yun? Ang ngayon, 3,000 pesos, ano pa lang, bed pa lang, bed space pa lang yan ngayon, Ted. So, yung mga millennials ngayon, yung mga bago, alam nila yan na tumataas over time. Of course, no, there are times na bumababa, tumataas, pero ang maganda dyan, may cash flow ka pa rin. For example, ang cash flow mo normal sa pataas na times, 20,000. Ngayon, since may konting crisis, naging 10,000. Pero kahit paano, may 10,000 ka pa rin cash flow every month kahit wala kang ginagawa. Yun yung sinasabi ng real nakakatuwa talaga, di ba? Kasi may matatanggap ka monthly, no? Yun yung importante, monthly, monthly, na hindi mo tinatrabaho. Yes, maybe you can earn more working, pero physically nandun ka. Pero ito, passive. Passive. Ibig sabihin, wala kang ginagawa, natutulog ka, may monthly ka. Number 3 is physical asset ito. Yes, Hindi physical ito asset. mawawala, hindi mananakaw. Yun nga, sabi ko Pwede nga. mong gamitin pansanla. Pwede mong gamitin pantakot sa mga embassy yan. Akala mo na may magti-TNT kami lagi. Excuse me, yayaman ng mga OFW. And number 4, di ba? Ready po everywhere ang financing, 'di ba? Ready everywhere ang mga financing if you want to buy a real estate property. Tama? Actually, yun nga, Readily available siya. Yun yung maganda sa real estate, 'di ba? Kasi sa real estate kasi, no, even if ano siya, very very in demand, no, pero ginawang affordable. No, parang hindi pang mayaman lang. Dati kasi pang mayaman lang ang real estate. Pero ngayon, hindi na pang mayaman lang yung real estate kasi maraming sizes. Kung sa damit, may small, may medium, may large. No, so kung maliit pa yung income mo, pwede ako lote lang or maliit lang na lote. No, 200 square meter, 100 square meter. Kung gitna naman ako, pwede ako condo or pwede ako lote na mas malaki-laki na konti. Or kung ano naman, pwede ako mas malaking kondo or malaking lote, hacienda, 'di ba? So, ibig sabihin, readily available yung financing niya, yung payment scheme niya. Kung mahirap ka, kung ano ka, affordable ba, gusto mo middle income, no? High end, marami. 'Yun yung maganda sa real estate, walang pinipili. Naglalagay ng percentage si BSP kasi siya yung nag-oversee sa mga bangko, di ba? So, gusto niya hindi ma-overexpose si bangko. So, meron niyang certain percentage for real estate loans, no? So, si BSP, sinasabi niya dati na dapat nasa 20% lang kayo. 20% lang ng asset nyo or 20% lang for ano nyo, pwede nyo as loans, no, sa real estate, exposure nyo sa real estate. Ang maganda dito, ngayon, tinaas pa ng BSP. Ginawa nilang 25%. No? Kasi, ganun kalalim yung paniniwala nila sa real estate. Yeah, of course. Kahit in times of ganitong COVID, pinalaki pa nila yung 25 kasi alam nila, si Pilipinas po, 100 million Filipinos na. Population. No, population. And sa tingin nyo ba, dadami o kukunti tayo? Di ba? So, dadami tayo. So, kung dadami tayo, yung need ng real estate, lalong lalaki, lalong nangangailangan. Actually, backlog nga tayo eh. Ang laki ng shortage tayo ng backlog sa housing. Eh, dumadami pa yung Pinoy. Tapos dumadami pa yung mga millennials, no? So talagang kailangan may sariling bahay yan, may sariling bahay. Kung may 3 anak ka, 3 bahay ang gagawin yan kasi hindi man sila magsasama sa isang bahay. So dumadami. Dating isang bahay lang ikaw, ngayon anak mo 3, eh 3 lumaki ng millennials na may sariling trabaho, nagiging 3 na bahay kailangan nila. So there is a shortage talaga ng housing. Yun yung maganda doon. No, but number 5 is, 'di ba? Of course, itong ating real estate investing is pwede siya as buy and sell, 'di ba? 'Yun yung maganda po dito. Hindi lang ikaw ay bibili
pwede mo rin siyang ibenta yung property mo. Oo. In due time na nangailangan ka, pwede nga siyang isang lae, tinatanggap nga eh. Di ganun din, pwede mo rin ibenta Yes. kapag kailangan mo na talaga. Oh, Diba? nag-abroad ka, ipon ka lang ng ipon, tapos bago ka umuwi, nakaipon ka ng 10. Then maybe every year, magbebenta ako ng isa. Panggastos ko araw-araw, di ba? So may 10 years buhay ako, di ba? Yan. So, Actually, meron akong forward ka din kasi meron nawawala ka sa akong- yan. meron akong dagdag na isa. Ah. Meron pa akong dagdag na isa. Ito, napakaganda talaga. Ever since, ito ang advantage ito para sa ating mga overseas Filipino. Forced savings. Hindi ba? Kapag kayo ay natuto mag-invest, di ba? That is a forced savings. Di ba? Kasi, Yan, tama. Kasi bakit natin sinasabi na why you should reconsider or we should consider investing in real estate, especially sa mga OFW. Kasi tayo mga OFW, tayo yung tinatawagan. Di ba? Pag nangangailangan, pag may emergency yung buong barangay, no? Yung mga kamag-anak natin. So, tayo ang unang tinatawagan. Tayo ang ikaw ang savior. hinihingi Actually, ng tayo tulong. ang savior ng lahat. Diba? Kasi syempre, tayo naman mga Pilipino, hindi tayo makakahindi. Sobrang laki ng puso natin. Kahit wala nang matira sa atin, ibibigay natin lahat. Pero, kung ikaw ay natutong mag-invest ng kahit na anong maliit na investment na real estate property, at least sure ka, maubos man siya, meron kang forced savings na nilalagay dito sa No maliit choice na ka eh. para sa iyo. No choice ka kasi may binabayaran ka. So may binabayaran ka, konti lang ang natitira. Actually, so pwede mo rin siyang dahilan. Naku, marami po akong binabayaran, which is true. No, yung konti na yan, ito lang yung itutulong mo. Pero meron kang tinatabi na. So it is one of the most, sa tingin ko, reason why ako, sabi ko nga, this is the biggest reason na yung number 6, forced saving. Kasi Yeah. once inumpisahan mo na yan, you're committed to pay on a monthly basis for 5, 10 years, a certain amount of your salary na every month, kailangan mo bayaran. So, forced saving yan. Kahit hindi tumaas ng presyo, which is imposible. Kahit walang uupa, which is imposible. Pagbalik mo, meron ka pa rin Lupa pa rin. lupa Bahay o pa rin property yun. o condo pa rin na kung Yeah. hindi mo yan ininvest, sa tingin mo, nandyan pa ba sa bulsa mo? Okay, Nasa diba? bangko pa ba yan? Or na-withdraw mo na? Kaya yung number 6 ni Ted is forced savings. Ako, feeling ko, pinaka-importante yun para sa akin kasi yun ang weakness nating mga OFW. Kaya dumadami ang tumatanda sa ibang bansa, hindi nakabalik kasi trabaho na trabaho, ubus-ubus. Wala natitira sa ating sarili. Kaya yun, inabot na ng pagtanda, hindi makauwi. Okay ba? So, don't forget the 6 reasons para sa ating mga kababayang overseas Filipino. Bakit po kailangan nating mag-invest? Magandang i-consider ang real estate investing because of the 6 reasons na discuss namin sa inyo, which is actually true to life, 100% based on our experience. Kaya po kami ngayon ay nasa harap nyo at ipinapaglaban namin na maging free and rich ang lahat ng mga overseas Filipino kasi ito naging susi na.